Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, durog kay BP Sara, basag ang script, Vice President Sara Duterte, bistado si Congressman Acop sa hearing. Mainit na sagutan, Vice President Sara Duterte versus Congressman Acop. Senator Chis Escudero at President BBM tunaw sa kahihiyan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga mga karibin natin, i-share din po natin, no? Itong si Senator Bato. Senator Bato de la Rosa, may resback, bumwelta dito po kay Senate President Chis Escudero. Doon po sa kanyang sinabi, no, kay Vice President Sara Duterte na dapat meron pong merong nag-a-advise, no, at dapat na itong ma-discharge sa kanyang posisyon bilang Vice President. Kung baga mag-resign, no, sa kanyang posisyon. Okay? Kasi yan, binanatan po ni Senator Bato de la Rosa itong si Senate President Chis Escudero. At ito pa mga kabayan, i-share din po natin Congressman Marcoleta. Binutata po si President Bongbong Marcos Jr. sapagkat yan mga kabayan, pwede palang idemanda, no, itong si President Bongbong Marcos Jr. kapag hindi na pala ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang presidente. Ayon po yan kay Congressman Marcoleta. Maya-maya mga kabayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. So ito na nga, simulan na po natin dito kay Vice President Sara Duterte at dito po sa Tuwadcom. Ito po. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. I think the proper remedy is for you to go to the court. I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin po natin yung batas. Kaya nga dito sir, sa sundin natin yung batas. Why will you? So, sabi po ni Congressman Acop, sundin po natin yung batas dito sa Kongreso o Kamara, di ba? Alam nyo mga kababayan, no, napapansin ko po dito sa mga hearing na ito, ano ba ang gusto nilang patunayan ng Kongresong ito? Ang gusto po nilang patunayan dito is not about this investigation kung mapatunayan o hindi, no? Na totoo o hindi. Ang gusto kong point out mga kabayan, ang gusto po nilang mangyari dito, makita ng taong bayan how powerful, no, itong mga tunggrisang ito, na kahit Vice President kaya nilang ipa-stop magsalita, kaya nilang kontrolin kung baga because of these rules na sinasabi, no, dito sa Kongreso. Malamang sa malamang yan rin po ang nakikita ninyo mga kababayan, no, na gusto nilang ipakita sa atin that they are so powerful, no, mas makapangyarihan pa sila sa lahat ng departamento, lahat ng institutions, no. Ayun po kasi pag sinabi lang stop, no, iko-contempt ka kung meron kang masabing mali, di ba? Parte po talaga ng pag-iimbestiga, no, na mayroon kang maling maririnig. But doesn't mean, no, na mali na yung proseso. If you doesn't like, no, the answer, no, wala ka rin magagawa, sagot niya yun Pero iba kasi, itong mga tunggrisang itong gustong kontrolin, no, kung gusto lang kontrolin kung yung mga information na lalabas dyan, no, para gamitin din against doon sa mga nagsasalita. Penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President.
decision of the committee. Sana po respetuhin po ninyo. Tinutulungan ko lang kayo. Kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? So yan mga kabayan, tinutulungan lang sila. Dahil ibang-iba po ibang-iba na po yung House of Representatives ngayon. Nung panahon po nila late Senator for example, Senator Miriam Santiago, di ba? Yung mga congressman noon sa panahon noon, iba po yung kanilang talagang debate kung debate. Ngayon, there is no debate, mga kababayan. Wala na tayong naririnig debate, di ba? Pag sinabi sa kasing Congress, it's most kung hindi naman lahat, no? Talagang pagdidebate po talaga ang diyan kasi may meron against sa sa pipinapasa ninyong batas, meron ding mayroong pro at cons, di ba? Kaya talagang debate yan Pero ngayon wala nang debate po. No, hindi na po nagde-debate. Puro investigasyon na lang, investigasyon. No? Anong nangyari? Although it is also part of Congress na talagang mag-imbestiga. Pero hindi po nila pwedeng kontrol kasi kaya nga nandyan kayo para magdebate Kaya nga mga matatalino, di ba? Mga matatalino dapat ang nasa Congress kasi it's more on debate, mga kababayan, no? Pasikatan yan pasikatan na madepensahan yung nila. Pero dito nakikita natin wala nang yung kabilang panig, wala nang depensa. Di ba? Wala, hindi na nga makapagsalita Tatanungin ka lang, sasagot ka lang kapag di ba? Sinabi lang, sige, sumagot ka na. Yan po mga kababayan. Anong opinion nyo dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na, si Senator Bato de la Rosa, meron pong pahayag patungkol dito sa sinasabi ni Senator Chis Escudero. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Sinagot ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang naging pahayag ni Senate President Chis Escudero na dapat daw sinasabihan si Vice President Sara Duterte sa mga binibitawan nitong pahayag. Kaugnay iyan sa sinasabi ng pangalawang Pangulo na mayroon ng umano itong nakausap na hitman laban kay Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez. Si Almar Forzuelo magbabalita live. Almar, magandang gabi sa iyo. Yes, Troy, magandang gabi. Pinilawanag nga kanina ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung bakit nagkaroon ng ganoong pahayag si Vice President Sara Duterte laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez. Isa si Senate President Chis Escudero sa mga pumalag sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na mayroon na umano itong nakausap na hitman na papatay kay Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos at kay Martin Romualdez sakaling mamatay ang ikalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, dapat anyang may pumipigil sa mga sinasabi ng ikalawang Pangulo at bilang opisyal, dapat daw na maging magandang ehemplo ang Vice Presidente sa buong bansa, lalo na sa mga kabataan. Ang pahayag na yan ng Senate President ay hindi pinalampas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, hindi na kailangan na pigilan o pagsabihan ng ikalawang Pangulo dahil hindi naman ito ang nagpasimuno ng gulo. You don't need to mediate Inday Sara. You have to mediate the people na nag-instigate sa kanya para maging ganito. Ang kanya naman palagi isa just in every, alam natin, in every action there is a corresponding reaction. Diba? Yung kanya lang naman ay reaction sa situation where she is in right now. Nagre-react lang siya. Paliwanag ni Senator Bato, kung talagang nais ni Escudero na maayos ang lahat, dapat pagsabihan nito ang mga taong pasimuno ng panggigipit sa ikalawang Pangulo. If you want to settle everything, you hit the action first. Huwag niyong i-hit yung reaction. You address the action first before addressing the reaction. So saan nagagaling yung action? Galing from Malacanang, galing from the House of Representatives. I-addressin nyo yan. If you can address that, no need to address the reaction because there will be no more reaction kung walang panggigipit na ginagawa. Di ba? So, i-addressin nyo yung
panggigipit. If I am the Senate President, I am going to address my statement towards the source of the action, which is the House of Representatives at Malacanang. Di ba? Bakit mo i-address yung OBP, si Inday Sara, na nagre-react lang naman siya? So yan mga kabayan, ang tanong, kaya ba, no? Kaya ba ni Senate President Chis Escudero na i-address, no? Or magsalita man lang dito sa mga ginagawang or ikundi naman lang itong mga ginagawang panggigipit ng palasyo at saka House of Representatives, no? Dito kay Vice President Sara Duterte. Yun ang tanong. Maybe pwede rin natin sagutin na hindi talaga kaya. Hindi niya kayang magsalita, no? Against kaya Romualdez, against sa Malacanang. Kasi po, no? May utang na loob siya sa Malacanang, no? May utang na loob kasi naging Senate President siya eh. Diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Buti pa ito si no? Buti pa ito si SP Escudero. May utang na loob, no? Eh yung nasa Malacanang po, nasa palasyo, walang utang na loob, diba? Sa mga Duterte. Sa kabila po ng mga ginawa ng mga Duterte sa kanilang pamilya, no? Eto, sabi nga, may nakita kong comment kanina, may nabasa po ako, no? Sabi niya, nung binato po ng tinapay ang mga Marcoses, no? Ang ibinalik po nila sa Duterte ay bato, no? Kasi baliktad eh. Kapag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Dito naman, yung ibinato ni Duterte is kabutihan. Tinapay po ang ibinato niya sa Marcos. But, yung Marcos naman, no, in reverse, yung ibinato, napakalaking bato. Di ba? Instead na tinapay din sana, mas malaking tinapay ang ibalik, mas malaking bato ang ibinalik mga kababayan. Or malaking bato kasi wala namang batong itinapon sa kanila eh, di ba? Tinapay po ang ibinato sa kanila. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito pa, Congressman Marcoleta, binutata si President Bongbong Marcos Jr. Ito, pakinggan po natin to. Bilang presidente, siyang nakakaalam po ng mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yun. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mambabatas sa taga Maynila, nung simula kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino po... yan? Si yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya? Yung mga dinukot, nagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi mo. Pugutan ng ulo dyan. Yung natatanggap niya yun? So yan mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. kapag hindi pala ginawa ang kanyang trabaho, no, ay pwede nating kasuhan. Yan mga kababayan, nako, sana nga ay wala kasing wala pang first move, di ba? Sana meron para matapos na po ito. Well, ano pong inyong masasabi dyan sa sinabi ni Congressman Marcoleta patungkol po kay President Bongbong Marcos Jr. na siya po dapat ang maging ehemplo, no? Ito nga, ulitin nga po natin dito lang na part. Bilang presidente, siyang nakakaalam po ng mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa... Nakakaalam ng makakabuti sa kanyang bansa at yan ay kanyang pananagutan.
Sa palagay niyo po ba mga kababayan, bumuti po ba ang ating bansa sa pamumuno ng Marcos administration? Nagtatanong lang po mga kababayan kasi kapag hindi na po bumubuti ang ating bansa, ito po ay pananagutan ng ating presidente. It's either maging mabuti or hindi, pananagutan pa rin po yan ng ating presidente, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan? At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan at panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito po ang title nito. Latest hearing, nahuli ang script ni Congressman Acop. Giniba ni Vice President Sara Duterte, agad sinuspindi ang hearing. Ito pakinggan po natin. Kung pigilan ng isang nagsasalita, Mr. Chair, while you are suspended, may we respectfully request that all the employees of the Office of the Vice President sit together so that we can easily confer with each other, because the other employees are quite few seats away from us. So we want to sit together so that we can confer easily with each other. Please, thank you. Point of order, that's the second highest motion. So he has to respect it, the point of order of, mo. may I proceed, Mr. Chair? Relax ka lang. The point of order is the second highest motion in the House. As well agree to disagree with one another here. Bago po tayo magpatuloy. Di po ba? Yes, I agree, Congressman Acop. So, we follow our rules. The Honorable Marcoleta is a member of this Congress, so he knows the rules and he is obligated to follow the rules. Otherwise, he'll be declared out of order and be taken out of this room. So, for all of us, members of Congress, let's follow the House rules. That's why they are there, for orderly proceedings. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. We will now proceed to the next item in our agenda. Wala na po Mr. tayong... Chair, respectfully, may I say something? Yes, Honorable. Mr. Chair. Yes. Honorable Vice Mr. Chair. President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yeah. I Mr. will only Chair. recognize you if you will take your oath. Okay, Okay. let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Yes. The oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. we will... wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, sir? Later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala usap- pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation ngayon. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please do respect
yung Yes, mga... I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- Sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo pa po- alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend. ninyo alam lahat 1 na minute ang reset. nag-a-appoint ay One minute President. suspension is declared by the Chair. Can we observe proper decorum, Mr. Chairman? Mr. Chairman? Mr. Chair, Mr. Chair? Mr. Chair. May I be allowed? Yes, Madam Vice Yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair, Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await that is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you? So yan, magkaiba pala ang batas na sinusunod, mga kababayan. Kaya pala, mukhang sila dito. They are more powerful, no? Sa kung anumang institusyon like President, Vice President, or the Department of Justice. Sila na lahat, mga kababayan, no? Because of these so-called rules ng House, mga kababayan. So, anong masasabi nyo? Ha? Ako, talagang, ako kay Vice President, no? Kasi kahit anong gawin niyang explanation, no? This congressman's crooks, no? Talagang mga maiinit ang dugo, no? Pag pinagtutulong-tulungan talaga sila. But anyway, wala rin naman silang kasi abogado, no? Abogada. At hindi lang abogada, malakas ang loob. Penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President. Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. So yan, mga kabayan, ibig sabihin hindi ka pwedeng makapag-react, no? Kapag magdesisyon ng committee na ito na magpakulong at magpa-contempt ng kung sino-sino. You don't have to defend. Wala kang dedepensa but to obey, no? Kung ano man ang sabihin. Kaya nga, mga kabayan, yun nga po ang pinopoint out ko dito kanina pa. Na gustong talaga nang ipakita how powerful this Congress, mga kababayan, na sila na sila na ang pinakamakapangyarihan, no? In terms of mga institution sa ating bansa.
Mas makapangyarihan pa sila sa presidente, mas makapangyarihan pa sila sa vice president, no? Sa governor, sa kung ano-ano pa man. Sila, yun ang gusto nilang iparating sa atin, no? Na kung ano man ang maging desisyon nila, yun ang dapat sundin. Kahit hindi na naaayon sa batas. Kasi sabi, iba raw ang batas nila, di ba? Iba ang batas nila sa House at iba rin ang batas sa court. Sino bang mas mataas? Ano ba ang nasusunod, mga kababayan? Ano ba ang sinusunod ng sambayan ng Pilipino? Di ba? Di ba yung batas ng yung constitution natin? Doon tayo nagbabase. Pero may iba pa pala. Aside from our constitution, eto pa pala, may batas pala dito sa na dapat sundin. At sila lang, no? Ang dapat na nasusunod, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon? Yan ay opinion lang natin, mga karabin natin. Kasi nag-iinit na po. No? Nag-iinit na po yung mga, tingnan nyo. Ang dami-dami nila, isa lang si Vice President. Diba? So, walang kakampi walang kakampi. Si Vice President dyan. Sabi nga ni Vice President, wala silang kakampi dyan. Paano sila makakapag-point of order, no? Yun nga po yung sinasabi ko Kung sa korte nga, dalawang abogado may nagtatanggol, no? May nagtatanggol sa akusado, at mayroon din ng mga nagtatanggol sa isa. Dalawa po. Dito, isa lang, no? Well, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.